Yan, ito yung hugis mga kabayan ng nyugan namin. Yan, patulis dito. Yan. Itong muho na ito yan mga kabayan, ito. Kwanto mga kabayan, halos sa nyugan mga kabayan. Kami lang dalawa ni Sam magkasama. Yan, si Mrs. kasi may ginagawa sa bahay. Si Clean naman nasa barangay sa La Medalla, nag-repair ng bindo. Yan, kaya ngayon kami lang muna ni Sam. Mamaya susunod dito si Clean. Yan, hindi ko lang alam mga kabayan kung papasok ngayon yung kausap kong magtatabas doon sa hangganan ng nyugan. Kasi sabi niya may tinatapos pa siya doon sa pinapagawa ng kapatid ko sa school. Yan, pero pupuntahan ko rin doon sa dulo, baka nandun siya. Nandito pa rin Sam yung langka oh, pero malaki na. Yan mga kabayan oh. Hindi pa rin hinakot yung kwan, yung gagawing uling. Ay sa mga kabayan yung lupa oh. Lakas ng ulan ng isang araw. Yan. Ito yung mahirap tanggalin mga kabayan ah. Mga ugat na to. Wala pa sila unyo mga kabayan, yung kausap kong magtatabas doon sa hangganan. Tapos yung magpuputol ng mga kahoy. Kasi kahapon katatapos lang nila magkopra, siguro pahinga rin muna sila ngayon. Kaya kami na lang muna ni Sam. Yan, ito na yung mga tatapos namin mga kabayan. Ayun na si Sam. Doon na siya sa dulo. Yan, medyo nahirapan kami dyan banda kasi puro baging. Tapos ang kukunat mga kabayan. Yan, hanggang dito na kami. Yan, palawak na ng palawak yan mga kabayan. Yan. Palawak na ng palawak. Yan, ito naman yung isusunod namin dito. Ayan. Yan, ito yung susunod namin. Tapos may kausap na ako dyan mga kabayan magtatabas, magdidiretso doon sa may sapa.
Yan, kasi hindi siya pumasok ngayon dahil may tinatapos pa siya. Yan. Kasi kung kami lang mga kabayan ni Sam, hindi namin basta-basta matatapos yan. Kaya kailangan talaga magbayad pa ng ibang magtatabas dyan. Yan, ito yung hangganan mga kabayan. Nandito ito sa may muhon. Nandito ito sa may muhon mga kabayan. Yan, dala ko pala yung kon dito. Dala ko yung flat plan and mga kabayan, no? Xerox. Nakuha akong Xerox. Yan, pero yung original yan mga kabayan, ito hindi ko na ipa-Xerox. Yan, kaya ito na lang luma mga kabayan, no? Dinobli ko na lang ng pintil pin. Ayan. Tapos ito yung muhon. Yan, ito yung hugis ng nyuga namin mga kabayan. Yan. Itong muhon na ito yan mga kabayan, ito. Yan ang uling ng kamay ko mga kabayan. Nag-iipon kasi ako ng mga maliliit na kahoy. Yan. Yan, papunta ang kuha niyan mga kabayan. Nakaganyan na mismo yung pisto ng nyuga namin. Ayan. Kwanto mga kabayan, halos 17 hectares ito. Itong kabuuhan nito. Yan, kaya yung nalilinisan ko pa lang mga kabayan nandito pa lang. Kasi mga kabayan, itong galing dito punta dyan 209 meters. Ayan. Dinagyan ko na lang ng lapis kasi hindi kita itong nasa dito sa technical description. Ayan, borado na. Yan, galing dito 209. Di halos pag pinadrado ko ito, halos nandito lang yung 1 hektarya yung nalilinisan namin. Yan, ang bala kong linisan muna dyan mga kabayan. Kasi may kausap na akong maglilinis dito sa dulong ito. Ito tapos na namin to. Di bali 2 hektarya. Siguro mga 4 munang hektarya mga kabayan. Kasi hindi kaya ng kon mga kabayan. Kasi kahit naglilinis lang na ganito, medyo malaki rin yung gastos sa labor mga kabayan. Kaya paunti-unti lang. Kasi pag linagyan ko agad dyan ng mga tao, mas malaki yung gastos ko kaysa sa nagiging income ko mga kabayan. Kasi yung ginagamit kong pang gastos dito mga kabayan, yung galing pa sa ibang mga kuwang ko, hindi galing dito sa nyugan. Di ba yung iba galing sa piso wifi. Kaya nakakapag patabas ako paunti-unti. Kasi kahit 2, 3, 4 lang kaming gumagawa mga kabayan, malaki rin yung nagiging labor. Yan, pero yon may kuna ako doon mga kabayan, may kausap na ako, itatagos niya yan sa sapa. Yan, kami naman ni Sam, ito lang yung gagawin namin. Mag-aalis itong mga maliliit-liit na kahoy na yan, tapos ikikinso ko na yan sa susunod na mga araw mga kabayan. Yan, kaya medyo matatagalan pa kami bago makapagtanim. Yan, nandito pa lang kami. Kapiranggot pa lang. Yan, kung 4 na hektarya mga kabayan, nandito lang yan, oh. Kasi 17 ito, 100 meters kwadrado. Halos nandito lang mga kabayan yung 4 na hektarya, kaya medyo matagal-tagal bago kami makapagtanim. Puro linis muna. Ayan, ayun sa mga kabayan, tuloy-tuloy sa paglilinis. Wala pa sila clean. Nag-repair ng bindo. Siguro mga kabayan, hindi pa kami makapagtatanim sa susunod na mga buwan kasi yung kausap kong magta-traktor, hindi daw pwedeng i-traktor yung mga ganyang may mga puno. Kailangan daw pabulukin muna. Hindi daw kakayanin yung may mga ganitong malalaking puno na yun mga kabayan. Hindi daw kaya ng traktor. Kaya sabi sa akin, araruhin na lang ng mano-mano. Sa susunod na lang daw ipatraktor yung bulok na yung mga kahoy para madadala na nung traktor nila. Kaya ang gagawin namin dito, naghahanap ako ng may araro mga kabayan. Kasi hindi na yata uso yun dito, wala na ako nakikitang araro dito. O magtitingin-tingin ako sa YouTube kung kaya namin gawin yung mga sinaunang araro para maararo ito. Yan, ipapaararo ko na lang ito mga kabayan.
May kausap ako kahapon, sabi ko kung kaya ng traktor, hindi daw kaya mga kabayan. Kailangan mabulok muna yung mga puno. Tapos nagtingin-tingin ako mga kabayan sa YouTube kung anong mga buwan kailangan mag-umpisa ng pagtanim. Ngayong buwan na pala mga kabayan, ngayong May dapat katapusan makapagtanim na. Pag nag-umpisa ng umulan, kailangan pala makapagtanim na. Kaso alanganin pa ito mga kabayan. Ang sunod daw pagkatapos ng May, ang sunod na pwedeng magtanim November or December. Yan, kasi ang mais daw 115 days. Kaya di bali sa 2 taon, 2 beses lang pwedeng magtanim ng mais. Siguro kung matatapos agad namin to, baka makapagtanim na kami ng November. Sa ngayon puro muna linis. Ayan mga kabayan, no? Sa dami niya, no? Yeah. Mahirap talaga sa una. Yan, dito na pala sila clean mga kabayan. Ayan, kumuha ng buko sa kapanggatong. Ayan, panggatak pa. Ayan, pauwi na sila. Yan kami, susunod na rin kami mga kabayan maya maya. Yan, pauwi na kami mga kabayan. Yan, di bale bukas naman